Hello mga person! Pagkatapos nga pala naming magpa-check up sa hospital ay dumiretso na kami upang mamili ng mga prutas na kakailanganin namin sa pagsalubong ng bagong taon. Along the way na lang kami namili dito sa may Talisay dahil dito ay hindi siksikan at maraming murang prutas dito. Sakto nga ay nadaanan namin ito pagkagaling namin sa ospital. Bumili na nga pala ako ng isang pirasong pulang apple at itong kiat-kiat. Mamimili nga rin ako dyan ng watermelon, buti na lang merong maliit sa hulagang 120 pesos lamang. At natawaran nga namin iyon ng 100 pesos. Kumuha na rin ako ng isang lemon at namili na rin sa Ate Chelsea nyo ng kapirasong mga grapes. Kumuha na rin ako ng isang pirasong mangga. So kung nga kasi palaging kumpleto yung mga maswerteng prutas sa mga hapagkainan namin tuwing bagong taon dahil nga nagdadala ito ng swerte. Maganang pamumuhay, good health at magandang pagsasama ng buong pamilya. Lalong-lalo na itong hinog na papaya, ang alam ko nga ito ay maganda sa pagsasama ng mag-asawa. Kaya naman palagi ako meron yan sa hapagkainan namin tuwing bagong taon. 1,000 nga lang yung budget ko ngayon dito sa mga prutas at sana nga ay magkasya ito. Mabuti na lamang tong si kuya ay malakas magpa-discount sa amin. Kada prutas ay nakaka-discount kami sa kanya kahit pa isa-isang piraso lang ang bili namin. Pero dahil nga dito naman kami bumili ng lahat-lahat ng kailangan namin prutas, ay tinawaran na nga namin siya ng todo-todo. At buti nga mabait tong si kuya at napakasipag pang mag-assist. Inabot nga yung naging bill namin dito sa pagbili ng mga prutas ng 775. At ayan nga mga person, may sukli pa yung ating 1,000 pesos. Pagka-uwi nga namin ng bahay, agad-agad na nga kami naghanda ng aming mga lulutuin. Nung oras na nga kasi kami nakauwi halos hapon na kaya naman kailangan talaga naming madiliin ito. Ilang naman tatlo ni Ate Chelsea at Daddy Gerson nyo ang magsasalubong sa bagong taon dito sa aming bahay. Ate Angel nyo nga kasi ay nandoon sa lola niya mula pa nung Pasko, doon na siya nagbakasyon. So, ito na nga mga person, inihanda ko na nga ang pagluluto nitong mga pastang kakailanganin namin mamaya dahil si Ate Chelsea na nga ang magluluto. Hindi nga kasi ako masyadong pwedeng mapagod ngayon dahil nga alam nyo naman ang kalagayan ni baby at ako. At ayan na nga mga person, iniluto ko nga muna. Inuna ko nga palang isalang yung macaroni pasta dahil magagawa nga kami ng macaroni salad. Isinunod ko na nga rin pala itong pasta ng pang-carbonara. Meron na palang sulit pack na pang carbonara kaya nakakatuwa naman, sakto ay gusto nga ni Ate Chelsea nyo na kumain ng carbonara sa New Year kaya naman ito pinagbigyan namin ng request niya. First time nga lang din namin magluluto ng carbonara. Sinabay ko na sa pagluluto yung macaroni pasta at itong pasta ng carbonara kaya naman struggle talaga ako mamaya sa pagbubukod niyan. Hindi ko nga alam kung tama ba talaga yung desisyon na ginawa ko. Bigla ko na nga lang kasing naisipan na pagsabay na lamang itong lutuin. Medyo mahirap siyang paghiwalay-hiwalayin pero ayos lang dahil napaghiwalay ko naman siya ng ayos at nakatipid pa nga ako sa gasol. At ayun nga mga person, dinrain ko na nga siya at binuhusan ko na muna ng tubig habang dinidrain ko para hindi magdikit-dikit. Pagkatapos ko nga maluto ito mga pasta ay si Ate Chelsea nyo na nga ang bahala dyan sa sauce. Sinalang na nga muna niya itong ham na ginayat-gayat into cubes para maprito na nga ito. At tingnan nyo naman si Ate Chelsea nyo, tuwang-tuwa at magluluto nga siya ng handa namin sa New Year. At ayan nga mga person, sunod niya ay inilagay niya na rin ang sibuyas bawang upang magisa na nga ito kasama nung ham. Kung sinabi ko nga sa kanya na siya na lang ang magluto ng handa namin para sa pagsalubong ng bagong taon ay tuwang-tuwa talaga siya kaya tingnan nyo naman excited na excited talaga ang batang yan. Ate na nga talaga ang Ate Chelsea nyo. At ayan nga mga person, pagkatapos nga magisa-gisa yung sibuyas, bawang at yung ham, ay pinalagay ko na nga itong mixed mushroom. Ginisa-gisa niya lamang ito para maluto nga yung mixed mushroom. At sumunod nga ay ibubuhos ko na nga itong creamy carbonara. Ako na nga lang ang magbubuhos para hindi siya mahirapan. Tinutulungan ko nga rin naman siya dyan para naman may assistant siya. Kasi naman hindi pa siya masyadong ganoon kagaling magluto. Pero kayang-kaya na nga yan, nakakatuwa naman talaga ang Ate Chelsea nyo. Sinunod na nga namin ibuhos itong all-purpose cream at hinalo-halo lang namin itong mabuti. Munod nga, maglalagay lang kami dito ng pamintang durog. Mabuti na lamang talaga ay may nabibili ng nakaset na pang carbonara kaya naman madali lang kami nakapagluto nito. Hindi na kailangan pa ng mas marami pang rekado dahil andito na nga rin lahat. At ayan nga mga person, maglalagay lang din tayo ng kaunting cheese. Ginayat-gayat lang namin yan into cubes para mas malasa nga itong ating creamy carbonara sauce. At sumunod nga ay maglalagay nga pala kami dyan ng 4 cubes. Ayan, pampadagdag, pampalasa.
Aantayin lang namin itong kumulo at matunaw nga yung cheese at yung pork cubes na nilagay namin dito at maya-maya lang ay pupwede na nga ito. At ayan nga, si Ate Chelsea nyo, todo halo-halo lang siya para matunaw na nga yung cheese at yung pork cubes. Habang nag-aantay nga siyang kumulo, ay ayan, nagligpit na nga muna siya ng mga plato dahil nga para walang hugasin mamaya sa pagsalubong ng bagong taon. Ay sobrang sipag naman talaga ng Ate Chelsea nyo. Gusto niya talaga kasing makasama talaga ang baby namin kaya iniingatan niya rin talaga ito. At ayan niya mga person, maya-maya lang ay kumukulo na ang ating creamy carbonara sauce. At siguradong masarap yan dahil si Ate Chelsea nyo nga ang nagluto niyan. At hanggang dito na lamang at see you on part 2 para sa pagsalubong sa bagong taon. Happy New Year, babu!